God is good and all the time. Ayan. Good morning po. Ayan. Kanina po, hindi po ako kinakabahan kasi konti pa lang po yung tao. Pero ngayon po na magme-message na ako, yung moment of truth ko, napuno na po yung church ng St. Paul. So, meron na pong daga sa aking dibdib dahil kinakabahan na po ako. Sa totoo lang po, na-challenge po ako na magsalita sa inyong kapilya dahil ang St. Paul UMC ay well-known sa pagiging magaling na magsalita. So, naniniwala po ako na napakarami pong magaling magsalita at magbigay ng mensahe. Pero, mas naniniwala po ako na lahat po ng pinapatayo ng Panginoon sa pulpitong ito, ang kanyang mensahe ang siyang ating matatanggap. Amen po ba? Okay, sana po ang ating mensahe ng Panginoon ang ating makita, hindi ang aking karumihan. Okay, so ang mensahe po ng ating Panginoon sa umagang ito, sa araw na ito, ay isang paalala lamang po, lalo't higit sa ating mga kababaihan dahil Women's Month po ngayon. So, sorry po sa mga kalalakihan, araw po namin ito at buwan po namin. So, syempre, bibigyan po natin ng karangalan ng mga kababaihan. So, bilang isang kababaihan, nais ko din pong itayo ang aming bandera, no? So, yung mensahe po sa araw na ito ay paalala sa mga kababaihan. Alam ko na ang mga katangiang naririto sa ating mensahe ay nagagawa na natin siya sa ating buhay. Ang mensahe ng ating Panginoon, ipagpatuloy, maging matatag tayo, at maging matapat sa paglilingkod. So, meron pong tatlong katangian na nabuo sa ating mensahe sa araw na ito. Una po dito ay ang good communication. Ano nga ba ang ibig sabihin ng communication? Ang sabi po sa wikang English ay sending or receiving information or news. So, sending and receiving. So, meron po tayong mga uri ng communication. Ito po ay ang verbal, kagaya po ng ginagawa natin, nagsasalita, nagbibigay po tayo ng mga mensahe. Ano pa po? True letter. Dati po, nung hindi pa uso yung social media, uso po yung mga sulatan. Hindi po ba? Sino po yung mga nakaranas ng sulatan? So, isa po ito, opo, tama po si Pastor, pen pal. So, isa po ito sa pamamaraan ng komunikasyon. At ano pa? Facial expression. Di po ba? Nakakapag-express din tayo o nakakapag-communicate din tayo through facial expression. Di ba? O minsan, pagka uuwi tayo ng bahay, sino dito yung mga umuwi ng bahay na kapag dating nakakunot ang noo ng asawa? Di ba? Totoo nga po yung tumawag sa akin kagabi, nagbibigay siya ng reaksyon. Okay. So, sa pamamagitan ng facial expression, nakakapag-communicate tayo, di po ba? And then, yung pinaka-latest ngayon at pinaka-trending sa ating buhay, na parang hindi ka tao kapag hindi ka involved sa social media. So, isa rin po siyang pamamaraan to communicate others. Para maiparating din natin yung mga impormasyon or para ma-receive din natin yung mga informasyon. Minsan, nagagamit din ito para kadalasan, yung mga patama post po natin. Di po ba? Pagka meron kang gustong iparating sa, sa isang tao, di ba? Pero hindi naman siya nakatag or hindi mo naman siya friend.
Paano mo naman mapapatama yung post mo, di ba? Pero isa po siya sa paraan ng pakikipag-communicate. Ngayon, sa ating Panginoon, paano ba tayo nakikipag-communicate sa ating Panginoon? Through what? Okay, maraming salamat po. Through prayer. So, ayon po sa aklat ng unang Tesalonica, chapter 5, verses 16 to 18. Ganito po ang sinasabi, mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. At meron pa po dito, sa aklat ng mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin, ang daing na may pasasalamat ay ipapakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, naniniwala po ba kayo na ang good communication ay kalooban ng ating Panginoon? Yes, maraming salamat po. At naniniwala po ba kayo na through good communication, marami ang away na hindi matutuloy? Tama po? Merong mga babae, meron tayong mga kababaihan, especially nanay. Kahit na meron niyang dalahin sa kanyang dibdib, dahil gusto niyang masunod ang kalooban ng ating Panginoon, isang hinga lang, and then sasabihin niya, Lord, tulungan mo ako. Nakakaya na niyang humarap sa isang tao in good communication. Sa isang hingang malalim at pagtawag sa ating Panginoon, nakakapag-communicate siya through good communication. Kagaya po ni Naomi at ni Ruth, ang magbiyenan. Meron po ba silang good communication? Yes. Meron silang good communication. No po? At ganun din yung ginawa din po ni Ruth doon sa napakayamang kamag-anak ng kanyang asawa na kay Boaz. Ganun din sa mga maggagapas. 'Di ba? Baguhan po siya at mamumulot siya ng uhay. Kung ibang tao at wala kang good communication, bigla ka na lang namulot, hindi ka nagpaalam ng sa mga maggagapas. Meron po bang pagpapakita ng good communication yon? So si Ruth po ay isang napakagandang halimbawa. Doon sa ating nabasang teksto kanina, napakagandang halimbawa po ni Ruth sa pagkakaroon natin ng good communication. No po? And then yung second po, tap a shoulder. Pwede po ba nating itap yung shoulder ng mga katabi natin? And then sabihin po natin, God is good. Ayan, okay, maraming salamat. Para hindi po tayo antukin kasi ang aga po ng service po ninyo dito, alam ko napakaaga po ninyong bumangon. Kagaya namin. Okay, so tap a shoulder. Sino nga po ba sa atin ang hindi pa nagdanas ng pagsubok? Sino ngayon sa atin ang walang pinagdaraanan? Meron po ba? Sinong walang agam-agam? Sinong hindi natatakot? Di po ba wala? Lahat tayo meron.
Lahat tayo nagdanas ng pagsubok, lahat tayo merong mga pinagdadaanan, lahat tayo merong mga agam-agam sa buhay. 'Di ba? Minsan, kahit na araw-araw natin siyang nakakasama, halimbawa sa trabaho natin, kahit na araw-araw natin kasama yung isang tao, pero hindi natin talaga alam kung anong meron siya, kung anong pinagdadaanan niya. Kayo po ba sa sambahayan ninyo, kayo po ba yung mga asawa ninyo, alam nyo kung anong pinagdadaanan nila? Alam nyo po ba? Or yung mga anak natin, alam po ba natin kung meron silang mga pinagdadaanan? Kagaya po ni Naomi at ni Ruth, napakabigat po ng kanilang pinagdadaanan. Ang sabi niya po sa aklat ng Ruth, chapter 1, verse 20, "Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, ang babaeng pinagpala," tugon niya. "Tawagin ninyo akong Mara, ang babaeng sawing palad, sapagkat ako'y pinagmalupitan ng makapangyarihang Diyos." Di po ba? Napakabigat po ng pinagdadaanan ni Naomi at ni Ruth. Kayo ba naman ang maging sawing palad? Sabi niya, tawagin ninyo akong Mara, na ang ibig sabihin ay sawing palad. Meron po bang nagngangalang Naomi dito? Wala. Okay. Pero ang Naomi pala ay pangalang pinagpala ng Diyos. Pero ang sabi ni Naomi, huwag niyo akong tawaging Naomi, tawagin niyo akong Mara, kasi ako'y sawing palad. Diba? Ako'y pinagmalupitan ng makapangyarihang Diyos. Aba, kayo ba naman ang pagmalupitan ng makapangyarihang Diyos? Diba? At meron pa po, ayon sa aklat ng Korinto, chapter 10, verse 13, "Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon." So ano po yung pangako sa atin? Kapag meron tayong pagsubok. At meron pa po sa aklat ni Mateo, chapter 11, verse 25 to 30, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa." Di po ba? Ano pong sabi ng ating Panginoon? Lumapit po tayo. Tayong mga napapagod. Napapagod po ba tayo? Siyempre lahat po tayo napapagod. Pero ang tanong, lumalapit po ba tayo sa Panginoon? Amen. Sa atin pong buhay, may mga tao po na mayroong kakayanan na mag-tap ng shoulder sa kabila ng kanilang pinagdaraanan. Meron pong mga lingkod ng Panginoon na despite of may paghihirap, may kahirapan, may challenges sa kanyang buhay, nakakapagbigay siya ng kapayapaan sa kanyang kapwa. Bakit? Paano po niya nagagawa yun? Paano po niya nagagawa na makapagbigay pa rin ng kapayapaan
Kaya niyang mag-tap ng shoulder ng iba. Kasi nakikita niya yung kanyang kapwa ay nabibigatan. Nakaranas na po ba kayo ng isang taong nabibigatan, bigat na bigat sa kanyang problema? Tapos, tinap mo lang yung kanyang shoulder, nakita ka niya, niyakap ka niya, at napaiyak na sa'yo. Sino na po nakaranas ng ganon? Kung meron po kayong asawa, nanay, anak o kaibigan na kayang mag-share ng kapayapaan sa kabila ng kanyang dinadanas o bigat ng dibdib, pinagpala po kayo. Appreciate nyo po siya. Bakit? Dahil sumasa kanya po ang kapayapaan at kalooban ng ating Panginoon. At panghuli, pangatlo po, nakatangian, never set boundary. Okay. Sino po sa atin dito ang hindi pa nagkasala? Sino po dito ang hindi pa nagkulang? So lahat po tayo, 'di ba? Sabi po, walang sino man ang matuwid. Pero minsan or madalas nagagawa po natin naglalagay ng boundary sa ating paligid. Minsan or madalas, kung sino ang nagpapadigo ng inabraw sa'yo, iso lang ti kam. No sino ti ag-invite kanyam no agpa-birthday, isumat lang ti invite mo no agpa-birthday ka. Di po ba? Or minsan, ito po madalas na nangyayari, kaya ayaw kong kasama yan. Kasi masama ang ugali niya. Ayaw kong pumunta sa bahay nila. Kasi ganyan siya. We set boundary sa ating kapwa. Anumot nga kadwa ata. Nakagalgalas ti ugali na. Di po ba? Nagagawa po natin ito, aminin man po natin at hindi. We set boundaries sa ating kapwa. Pero ano po ang utos ng ating Panginoon? Ano po ba ang kalooban ng ating Panginoon? Siyempre, doon tayo sa kalooban ng Diyos. No, ito po pinakamatindi. Ang sabi niya po sa aklat ni Mateo, chapter 5, verses 44 to 45, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga napopuot sa inyo, gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ipanalangin ninyo ang mga umaalipusta sa inyo at ang mga umuusig sa inyo. Ito ay upang kayo ay maging anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga masasama at sa mga mabubuti, at binibigyan niya ng ulan ang mga matuwid at mga hindi matuwid. Parang napakabigat po. Mabigat po. Mahirap po. Yung kaaway mo, syempre yung kaaway mo kinusilapan ka, di kukusilapan mo rin. Di ba? So napakahirap po yung umaalipusta sa'yo, yung lumalait sa'yo, iibigin mo ba? Pero matindi po yung sinabi ng ating banal na kasulatan sa aklat ni Mateo. Anong sabi po niya?
ito ay upang kayo ay maging anak ng inyong amang nasa langit. Hala, paano po pala yun? Kung meron tayong mga boundaries sa ating paligid o sa ating sarili, meron tayong boundary. Magiging anak kaya tayo ng Panginoon? Anak po ba tayo ng Panginoon? Amen. So sana po, hindi tayo nagseset ng boundaries sa ating mga kapwa. Kasi baka mamaya, dumating po yung ating hukom, meron pa tayong boundary sa sarili po natin. Baka mamaya alam natin anak tayo ng Panginoon, hindi pala. Ampon pala tayo. No? Katulad po ni Ruth, kayo po ba, gagawin niyo po yung ginawa din niya? Na mananatili ka sa piling ng iyong biyenan. Di po ba? Iniwan niya po yung kanyang mga magulang, mga kapatid, ang kanyang bayan, para manirahan kasama ng kanyang biyanan. Di ba? Si Ruth po isang napakagandang halimbawa na never set boundaries. Hindi siya nag-set ng boundary niya. Naibigin yung kanyang biyanan. Kung ako yun wala na yung asawa niya. Wala rin kayamanan si Naomi. No? Pinagkaitan pa siya ng makapangyarihang Diyos. Nasa kanya na lahat ng kaparusahan. Pero, ano po ang ipinapakita ng ating banal na kasulatan? Ibigin mo yung kapwa mo. At sabi niya, ang sikat ng araw, hindi lamang para sa mababait, hindi lamang para sa mabubuti, hindi lamang para sa matutuwid, para sa lahat. Pinapakita po ng ating Panginoon, lahat iniibig niya, maging ang mga makasalanan. So tayo po ba, kaya po ba natin gawin yung ginawa ni Ruth? Kaya po ba natin gawin na ibigin yung ating mga kaaway? Yung taong kinapupuotan natin, baka nga masalubong lang natin, ayaw na natin siyang makita. No. At ganun din dun sa mga tumuligsa sa ating Panginoon, anong sabi niya? Isa sa huling wika, isa sa 7 huling wika ng ating Panginoon, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Diba? Napakabait na, napakabuti ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng pagtutuligsa, sa kabila ng pagpatay sa Kanya, anong sinabi niya? Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tunay nga po na napakahirap ng buhay. Hindi siya madali. Hindi siya madaling gawin. Napakahirap nga po na magkaroon ng good communication kapag galit ka. Napakahirap mag-tap ng shoulder pag may pinagdadaanan ka. At napakahirap din hindi mag-set ng boundaries sa mga taong di ka ibig-ibig. Pero gusto ko lang pong i-share yung sinabi po ni Howie Severino, yun pong ating newscaster. Ang sabi niya po, huwag mong isiping mahirap. Ang isipin mo, mahalaga. Ano po ba ang dapat nating isipin?
mahirap, o mahalaga? Iiwanan ko pong palaisipan sa inyo kung ano ba ang dapat nating sundin, kung ano ang gusto nating sundin, yung mahirap o yung mahalaga. Sa mga kababaihan po, sa ating mga sambahayan, kung ang mga nanay ninyo, asawa ninyo, kapatid ninyo, kaibigan ninyo ay nagtataglay ng 3 katangian na ito, please appreciate them. Please hug them. And please thank them. And thank the Lord na meron kayong mga kababaihan na may katangian na sinusunod ang kalooban ng ating Panginoon. At alam ko po, naniniwala ako, true sa mga katangian na nabanggit kanina na gustong ipahatid ng ating Panginoon, we, women, can lead the way. Good morning po sa ating lahat. Sa Diyos po ang papuri sa mensaheng narinig